si Vice President Sara Duterte po. Budget season kasi eh. Yes. So, ina-expect ng lahat kanina na dahil ganun talaga eh, no? Kapag ikaw i-head ng isang ahensya, pupunta ka sa hearing ng iyong budget. No? Kahit na alam na natin at ina-expect na nila, ng tanggapan nila, na hindi naman na talaga magiging smooth sailing if ever. May lamat na eh. Isang taon na rin pala, no? Mula Ang nung parang bilis! nauungkat-ungkat yung mga budget. Ano? Hanggang ngayon wala pa rin tayong identity ni Piatos. Oo nga eh. So anyway, yan po nakikita nyo ay kuha po ng News 5 at saka doon sa live feed po na walang dumating. Oo, in-expect talaga nila. Oo. Parang sinasabi na siyempre kung anong ibigay na lang daw. Yung kung anong ibibigay na budget. Kahit na hindi nila i-defend, ay ganun, tanggap na nila eh. Oo. Dati pa naman sabi na yun ni VP. Diba? So wala pong dumalo dyan. At yan. Of course, sabi ng mga ilang kongresista, sana may courtesy na may umapir na. Pero wala, tanggap na talaga nung panel from the OVP. Saka, naalala ko sabi ni VP dati na ayaw niyang mapahiya yung mga tao niya sa Office of the Vice President. Kasi pag nandyan lang daw, baka mapahiya lang daw. Yes. So, wag na lang daw pumunta. Yeah. Okay. Pero eto pala, may sinabi na rin kasi yung ilang mga members ng Congress na willing daw sila na magbigay ng parliamentary courtesy doon sa Office of the Vice President, which is hindi nangyari nung nakaraan na 2025. Pero ang nagsasabi po nito, of course, yung mga members ng minority. Dahil alam naman natin yung majority ay pro-admin karamihan. So, hindi natin i-expect yan dyan. Pero for now, dahil nga po dun sa hindi pagsipot ng staff or kahit na sino from OVP, Martes na lang, September 16, gagawin yung deliberation. Tingnan natin kung personal na dala We will see. Si VP Sara. Okay, so kung gusto niyo pong marinig yung palitan ng mga kuro-kuro kanina, ito panoorin niyo. Buong minorya ang sumasang-ayon dun sa pag-extend ng parliamentary courtesy. Pa rin nasasagot kung saan napupunta at nasaan ang confidential and intelligence funds ni Vice President Sara Duterte. Ito po ba ginagamit pang bili ng flights across the world and hindi po natin nakikita kung saan. This is a long and cherished tradition which I believe should be maintained and should be continued not only by the House of Representatives but also on the other side. No? Senate also practices that. Dapat ibasura na ang tradisyon na yan. Ang problema naman kung pagdating dito parliamentary courtesy na naman po tayo, wala rin namang you can still ask questions in the plenary. Magaganap. Okay. Mr. Chair. We can still ask questions in the plenary. Pero ang hindi po nga natin, ang kaibahan po ay dito lamang sa committee level, direktang matatanong. Motion to suspend. I still have the floor. Direkta pong matatanong ang official mismo, in this case, the Vice President. I-waive niyo po yan. At bakit ba sila nagagawa ng floor? Lagi na lang, ano ba yung floor na yan? Ba't hindi yung lamesa puno ng pera? Yung lamesa na puno ng pera, pagkagawa nila yan. Subtle. Hindi kasi pwedeng harap-harapan na agawin yung mesa na may pera. Pero para po doon sa mga nakikinig sa atin sa True FM yung una pong narinig ninyo na tinig ay si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na sinundan po ni Kabataan Party List Representative Renico, tama ba? At si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab.